O ngayon, Jesus Maria Jose, pakinggan niyo yung mga ordinaryong tao. Nangangamba sila. Nagbali ka na daw, mga droga na sa mga barangay. Ang krimen, kita niyo, kung kidnapin ng mga mayayamang negosyante, pati mga anak, pinuputulan pa ng daliri, pinapatay. Ang titindi. Ibig sabihin na malamya ang pagpapatupad mo ng programa laban sa kriminalidad, sa mga terorista, komunista, kakaroon pa nga ng sambuatan eh. Kulang ang ginagawa para pigilin ang pagpasok ng mga illegal na droga dito sa ating bansa. Kulang din ang paggamit ng confidential funds sa tamang pamamaraan. Sapagkat kung gagamitin mo lang ang confidential funds sa tamang paraan, marami kang mahuhuli dyan, gaya ng ginawa ni Presidente Duterte. Alam mo ang kaibahan kasi, noong panahon ni Presidente Duterte, ito ang sikreto ni Presidente Duterte. Wala po siyang bagahe, hindi siya interesado sa posisyon. Ayaw nga tumakong presidente, di ba? Pinilit ko pa, 10 taong kong niligawan yan. Hindi rin siya maaaring mapakiusapan pag illegal na bagay ang gagawin o labag sa batas. Hindi rin siya mai-impluensya. Hindi mo rin siya matatakot. Meron siyang sariling paninindigan. May malasakit sa mga taong salat sa yaman, salat sa pribileyo, salat sa benepisyo. At siya yung nagpapatupad ng batas. Wala siyang pakela kung ikaw ay kaibigan, kamag-anak, o hindi ka kalyado sa politika. Kaya nakita nyo nung sa cabinet, tinanggal niya ang mga miyembro ng kabinete na nabahiran ng katiwalian. Marami siyang tinanggal, mga heads of offices. Ganun ho siya. Kaya tingnan nyo, hanggang ngayon, dahil matagumpay niyang ipinatupad ang batas ng walang kinikilingan, hanggang ngayon, yung kanyang mga legasiya na ipinamalas bilang alkalde ng kanyang bayang Davao, bilang kongresista, bilang vice-alkalde, kahit siya pa'y nagsisimula bilang fiskal public prosecutor at naging presidente na nga. Aba, hindi yung nakakalimutan ng tao. Kasi talaga namang kagulat-gulat. Kamangha-mangha ang kanyang ginawa. Kasi nga, wala siyang agenda. Yun, kagandahan dyan. Wala siyang agenda. Hindi siya nasisilaw sa pera at sa kapangyarihan. Hindi rin siya natatakot. Kaya kita nyo, kahit alam na arrestuin siya, sinuong niya, pangalib, gawin niya na, do your worst. And he will do his best. And ganun na nga nangyari. His detractors, his enemies, did the worst. And he's trying to do his best as a detainee at The Hague. Yan ang kaibahan. Kaya mahal na mahal ng taong bayan ang kanyang mga iniwan na ligasiya, yung nakakalulang mga build and build projects na rami. Di ba natatandaan nyo nung kahit saan ka tumingin nun dito sa Metro Manila, sa probinsya. Aba, talagang maraming construction projects, pati mga airports, lahat, kahit sa lahat ng sektor, tumugon siya sa pangangailangan. Yun lang suha-sahod ng mga pulis at militar, kita mo, dinoble niya. At yung OFW sa panahon ng pandemic,
Hindi niya pinabayag. Kinalingan niya. Kahit na nung natapos na pandemic, nandun pa rin. Yung mga magsasakang yan, mga mangingisda, yung mga guro, mga nurses, mga drivers, ordinaryong tao. Wala. Kita nyo, nanginginig ang mga criminal nun. Takbuhan lahat eh. Nagkaroon tayo ng relatively peaceful, mapayapa, nakakalakad sa gabi ang mga tao nang walang pangamba. O ngayon, Jesus Maria Jose, pakinggan niyo yung mga ordinaryong tao. Nangangamba sila. Nagbali ka na daw, mga droga na sa mga barangay. Ang krimen, kita niyo, kung kidnapin ng mga mayayamang negosyante, pati mga anak, pinuputulan pa ng daliri, pinapatay. Ang titindi. Ibig sabihin, malamya ang pagpapatupad mo ng programa laban sa kriminalidad, sa mga terorista, komunista, kakaroon pa nga ng sabuatan eh. So, kaya, nandito tayo ngayon. Tayo ngayon ay nasa isang kalagayan. Gaya nga unang nabanggit natin nung tayo nagsalita sa Malaysia Embassy. The rise and fall of a country lies on the kind of governance it has, made through the elected officials as well as the appointed officials. If the governors, ibig sabihin, governors, yung mga nagpapatakbo, ay magsisilbihan ng tapat at tutugon sa pangangailangan ng bayan, iyan ho ay magiging epektibo at uunlad ng bayan. Kaya sa ganong pamamaraan ng pamamahala ng gobyerno, aakyat siya. So it will rise. But kung ikaw ay hindi tumutugon at tumataliwas ka sa iyong sinumpaang tungkulin na magsilbi sa bayan, bigyan ng proteksyon, talagang mabibigo. Ay gaya ng mga ginawa nga ngayon. Yung due process, binabasura nila. Yung pagsalakay nila sa Kingdom of Jesus Christ. Ang pagsira sa banal na lugar, sa mga ari-arian, ang pananakit sa mga miyembro ng KOJC, ang pagpapakulong dito kay Pastor Tibulo, ang ginagawa nilang pang-aapi, pag-usig, pagsampa ng impeachment complaint na wala namang kabata-batayan sa paktual at serigat, ang pag-aaresto kay Presidente Duterte, illegal, pagdetini sa kanya sa Bilyamo Airways, kung saan pati mga abogado niya hindi pinapasok, pati anak niya hindi pinapasok, pati senador hindi pinapasok. At sinuko pa sa ICC sa harap ng programa at posisyon ng gobyerno na walang jurisdiksyon ang ICC. O iyan pong mga bagay-bagay na yan ang nagpapabagsak. Yan ang klaseng governance. Kaya nga sinabi ko, the rise and fall of a country lies on the kind of governance it has. Yeah. Yes. Sa pagpuyang administrasyon. So, ibig sabihin, attorney, lahat ng pinaghirapan ng nakarang administrasyon sa loob ng 6 na taon ay naglaho na lang, parang bula. At tila bumaliktad na. At ngayon po... Hindi naman naglaho. Kung hindi, marami ang hindi ipinagpatuloy at ito'y labag sa pinangako ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaya, yung mga sinirang sindikato ng droga, yung mga kriminal, nagbabalikan. Kaya dapat ituloy kung ano yung pinangako sa bayan, gawin. At huwag nang
magpa-impluwensya sa kanyang mga kaalyado, gawin niya na ang kanyang tungkulin ng walang kinikilingan at nakatuon lamang kung ano ang kanyang sinumpaang tungkulin bilang presidente ng bansa. At palagi nating sinasabi, sa ligang batas, isa lamang ang iyong tungkulin. The primordial duty of a government of which the president heads is to serve and to protect. Yan ang pangunahing tungkulin ng isang pamahalaan. Ang pangalagaan, ang kapayapaan, ang pag-unlad ng bansa, ang pagbibigay ng proteksyon at paninilbihan ng tapat ng isang presidente bilang pinuno ng pamahalaan. At yan, bigo. Kaya may 3 taon pa naman, palagi nating sinasabi. At the end of the tunnel, may liwanag pa naman. Baka sakali baguhin. Otherwise, naniwala kayo. Sigurado, magkakaroon tayo ng pag-ulit ng kasaysayan kung kailan nagkaroon ng mga pagbabago ng mga hawak ng kapangyarihan.